Okay, so ayan, good morning po. Welcome back sa ating camping episode. So day 2 morning, second day natin dito sa campsite. At napakatahimik pa rin mga master. So ang ganda ng ang ganda ng dagat, payapa. Ayan, yan, napakapayapa ng dagat. Magpipishing ako ngayong morning. So before tayo magfishing, mag-aalmusal muna ako. Ayan, so mga kapwa natin, mga campers, mga tulog pa. Sarap ng tulog ko. Kasi sakto lang yung hangin kagabi. Saka hindi masyadong mainit. Ngayon lang, dito lang. So yan, mag-ano muna ako. Almusal muna ako, tapos tira na tayo. So ang activity natin ngayon mga master, kailangan natin makahuli ng isda. Kasi kailangan ko na ang ulam. Kailangan kong ulam ngayon tanghali. Yan yung target natin. Grabe, kagabi hindi na ako nakakain ng hapunan kasi sobrang busog ko kahapon. So sasamantalahin natin na maganda yung tubig. Napaka payapa ng tubig. Susubukan natin mangisda ngayong ngayong umaga. So tirahin na natin 'to mga master. Magano na rin ako, magsasayang na rin ako para dire-diretso na, para isahan na lang, no? Init. Sana ganyan lang ang dagat ngayon. Sana payapa. Init talaga. Ang init talaga. Sir, good day. Ayos lang, enjoy. Sir, ayan tamang-tama, may mango tayo. Sir, shoutout naman sa ano masasabi niyo sa mga viewers natin? Hello po, ayun, dumayo kayo dito, kagaya ni Sir. Tikman nyo to, mangga. Thank you. Talaga nag-abala pa. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Ganun. So okay naman yung okay natin. Okay naman. Maganda. Tahimik naman. Tahimik. Nature lang talaga. Nature lang talaga. Talagang ang aga ko nga nakatulog kagabi. Mga 10 yata. Tulog na ako. Yung kapitbahay mo, umalis na pero may mga parating din. Yan mo sila. Sir, anong address dito? Para alam nila. Actually, ito siya, sitio siya ng Barangay Lipay. So, sitio Tangal siya. Part siya ng Barangay Lipay, Palawig, Zambales. Palawig. Malawak pala yung Palawig, yes, no? Palawig, Zambales siya. Ayan. So marami naman tayong spot dito. Kung gusto niyo ng ilog, meron din yung Bagsit River. Maganda rin yun kasi mas maganda pa nga sa sa Coto Mines. Mas malapit pa. Malapit na yung Coto Mines dito no. Yung Coto Mines kasi ilang kilometers pa from highway. Hindi gaya ng Bagsit River. Hanggang doon walang rough road, maganda yung daan. Sa Coto Mines kasi rough road yung yung rough road. Pero sa Bagsit River kasi diretso na. Pag hinto mo, yun na yung ilog. Bali sir, ilan ang capacity nitong tao dito? Kasi lawak eh. Ilang square meter ba to? Kasi
nasa 6 to 7 hectares. 7 hectares. Hindi ko lang alam yung exact pero nasa ganun yung range niya. And then yung capacity kasi nung nag-event kami dito is napanood ko ngayon 250. 200. Maluwag pa. Maluwag pa. Alog pa. Oo nga eh. Nakita ko yung event nila. May alog pa. Hindi ko kasi may masyadong dapat aabot siya ng 300 o 350. Kaya in-stop ko na kasi baka hindi namin maano lahat. Eh, syempre lahat ng guest dapat kinakausap natin. Ayoko naman yung may magtatampong guest na hindi man lang sila na asikaso. Sir, ano may bibigay niyong advice dun sa lagi naliligaw? Kasi pag sinunod niyo yung yung Google Map, dito kayo idadaan sa rough road. Yes, actually yung magandang access talaga is yung dito sa may part, after the bridge kasi dapat liligo sila dito. Pero yung sinasabi nilang naliligaw sila, ongoing na yung daanan diyan, dinidevelop na para diyan na talaga yung official na daanan para maganda na. So pinapaganda natin yung daanan diyan para wala nang ligaw. Sundin na lang natin si Waze sa susunod. Okay na yung okay na. Ayun. Yes. Yan mga master nakita nyo huwag na kayong gagaya sa akin. For the meantime siguro doon kayo dadaan sa kabila. Yes. Okay. So hanggang bukas pa tayo dito. Meron pa tayong 24 hours. Meron pa tayong 24 hours. Ang napakalawak, 7 hectares. Ito kasing area mo, sir, ito yung tinatawag naming hammock area. Hammock area. Kasi puro sabitan ng, sabagay lahat naman doon, may sabitan din ng duyan, pero ito yung pinakamarami, no? So, ito yung pwesto ng mga motocampers. Yun. Kasi talagang kahit saan mo siksik yung motor mo, okay lang. And then yan. Ang sarap ng mangga nila dito. Ayun, so thank you po, thank you. Thank you din, sir. Invite natin Enjoy yung lang. mga mga viewers natin. Ang tahimik ng buhay mo dito. Oo nga. Tsaka may signal, ito mo. Sabi ko nga may signal eh. Signal. Pagdating kasi ng mga guests, akala nila walang signal. Kasi yung dadaanan mo, wala signal dun eh. Pero pagdating mo dito sa spot mo, meron na. Meron na. Okay. May tinatanim ba dyan, sir, pag Pag... nag-stop na kami. Dati kasi ang product namin, sir, is sili. Sili. Isa kami sa nagsusupply sa mga inasal dati. Talaga? Yes. Sa Balintawak namin inaano, and then sila nang nag-distribute. So ngayon, in-stop na yung sili. In-stop din namin kasi mahirap pa i-maintain. Tiyempohan yung price sa market. Kailangan, hindi mo alam kung kailan yung mataas talaga. Pag may time na halos ipamigay mo na lang yung sili, may time naman na ginto talaga yung price. Kagaya nung umabot ng 1,000 isang kilo. Buti sana kung ganun lagi ang pricing, hindi naman. Dire-diretso natin. Kaso, may time na sobrang baba, halos ipamigay mo na, ibabiyahe mo pa. Siyempre, expenses nun. Expenses mo sa tracking, expenses mo sa mga allowance ng travel ng tao, no? Ng tao. So ayan mga master, first time ko dito. Kaya ako napunta rito kasi lagi akong tumitingin sa Google Maps. Bago ko pa mapanood yung mga vlog, tinitingnan ko na to. Sabi ko, meron dito sa may Sambales kaso lang tinitingnan ko, sabi ko parang rough road yung daan. Parang ang hirap puntahan. Tapos sakto naman napanood ko sa mga vlog. So yun, kaya nag-decide. Pero pag nadaanan mo to, sir, palabas, pag nadaanan mo yung palabas, sabihin mo, ang dali pala. Kasi yung rough road niyan, sir, mga 200 meters lang. Dito nga, ang haba eh. Yan ang haba. Dito, napakaikli ng rough road dyan. So makikita nyo bukas pag uwi ko, i-vlog natin yung palabas para hindi na kayo maligaw. Hindi na kayo matulad sa amin na dito dumaan sa kabila. For the meantime siguro, dito muna. Pero ayusin naman yung kalsada rito. So, yun lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa Mingo. Thank you, boss. Thank you po. Sir, pahingin sticker. Oo, nga pala. Teka, ang dami kong sticker dito. Pahingin sticker. Buti na lang. So, babong, gandito lang. Pinaka So, ayan. Thank you, sir. Thank you, boss. Shout out ulit sa mga mga guests na pupunta rito. Sa makakapanood ng vlog natin. Ito si Soloista, solo talaga. Solo talaga. Feel na feel ko nga eh. Parang nakabili ng isang isla. Sa akin to eh. Sabi ko kahapon, solo ko, wala akong kapitbahay. Ayan, yan. Ikutin ko lang sir kasi okay, sige lang po. Umpisahan ko dito. Sige po.
Okay, so ayan mga master. Okay. So ikutin muna natin yung area. 6 to 7 hectares pala to, kaya pala napakalawak. Kumakalog kami, dami namin dito pero kumakalog kami oh. Tingnan natin dito ha. Teka, balik muna natin. Kung pa tayo mango. Binigyan pa tayo ng mangga ni sir. Okay, so hindi ka na pupunta hanggang dun eh. Ito yung area. Mga master, yun nga, itong Camp Sitio Tangal is 6 to 7 hectares ang lawak niya. Ayan, kahit 100 motor siguro kayo dito, lagpas-lagpas pa, kasyang-kasya. Kahit na 200, 300 motorcycles, lagpas-lagpas. Kakalog tayo dito mga master. Ayan. Ayan, napakalawak. 7 hectares. Grabe, no? Tapos, seaside lang. Ito, taniman pala ng sili dati to. Kaso lang, pinatay na nila yung mga sili kasi wala na eh. Mas maganda yung ganito. Pero anytime pwede pa rin naman sila magtanim. Ayun oh. Hindi siguro malalakad hanggang doon. Buti na lang may dala tayong sticker. Ayan. So alam nyo maganda rito kasi napaka tawag nito. Ano tawag doon? Approachable ng mga tao dito. No? Kagabi ilan lang kami pero ngayon ang dami na namin mga sasakyan dito. Ito. Yan. Hello. Ikot-ikot lang muna tayo ha. Para maikutin to dito kailangan nakamotor ka mga master. Tingnan mo yung may-ari, di ba? Naka-scooter siya. Kasi kung lalakarin mo, mapapagod ka. Kasi ang lawak kayo. Tingnan mo naman oh. Yan. Yan doon siya. Ay scooter. Talagang kailangan nakamotor. Hindi pwedeng lakad-lakad lang. So, ang daming sasakyan dito pero ang luwag pa din. So, bilangin natin yung sasakyan. Hanggang doon sa dulo yan. Hanggang doon. Sa may kubo doon. Sa may huling sasakyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang sasakyan yun nandito pero ang luwag. Luwag pa rin. At nandito tayo sa gitna ng taniman. Taniman to eh. Yan, kita nyo. Para nyo makita. Yan. Tingnan nyo ha kung gaano kalawak ang master. As far as your eyes can see. Dito, maganda rin dito kasi may malalaking puno, no? Pwede rin magtayo ng ng hammock dito sa mga puno dito. Pero mas maraming puno dun sa natin, sa pwesto natin. Okay, so nakita niyo na mga master. Hindi ko na mapupuntahan sa dulo kasi malayo. Pero lahat ng spot dito is sa tabi lang ng dagat din. Pwede pa nga kayo magdandiko, magtakbuhan kung gusto nyo. Saka mga master, tahimik so far talagang pagdating ng gabi. Ayun yung 9 hours quiet time na yun. Wala man nag-iingay. Civilize yung mga nagka-camping dito. Hindi kagaya ng ibang campers na pupunta ng campsite tapos mag-iingay. Dito tahimik, sila nandito kasi lang, chill lang sila. Talagang nagre-relax lang sila. Ang hirap kasi pumunta sa mga campsite tapos ang daming mga nagiinuman, sisigawan, makalat, di ba? Mga campers walang disiplina. Hindi ko sinasabing lahat, di ba? Yung opinion ko lang yun. Pero ang dami ko na rin kasi napuntahan na campsite na gano'n. Yung iba mga walang disiplina.
Yan, so ganyan na mga master. Hindi ko pa naikot ng buo pero siguro na makita dito sa camera, no? Hihingal ako. Ayan, sa mga na-riders, gusto nyo hammock lang yung ano nyo, duyan-duyan lang. Ito, meron dito. Paala kayo kung saan kayong puno. Pumesto dyan. Mas marami rito. Ayan, so second day natin mga master. Meron pa tayong 24 hours dito bukas. So, tutuloy natin yung activities natin ngayon. So ayan mga master, day 2. Andito na naman tayo sa sa ating fishing adventure. So day 2 na tayo mga master ng pagpipishing natin dito sa sa campsite. Ayan, iniwan ko muna yung yung camp ko. Pupunta tayo doon sa may sa may dulo. Medyo na malalim-lalim na yung tubig. High tide na eh. Ang linaw ng ang linaw ng tubig. So kailangan natin lumusong kasi nga kung dito tayo magka-casting sa malapit, wala tayong mahuhuli dito. Maglalakad tayo. Dala ko pa rin siyempre yung ating rod. Mukhang basurero tayo. Meron akong hatak-hatak na alam niyo na ibig sabihin yan mga master, diba? Ano yan, lifesaver. Ayan, ang babaw lang hanggang hita lang malayo na ako sa shoreline. Ikaw ba makakahuli ka ng isda kung magka-casting ka doon sa shore? Malamang wala. Gusto kong ilublob tong action cam natin sa tubig para makita yung ilalim, kaso lang wag na kasi maalat yung tubig So gamit tayo nitong mino na to, floating mino to, pero in-improve ko yung hook nya, tapos ilagyan ko ng swivel para mabilis ako magpalit kasi dala-dala ko yung popper. So try ko mag popper dito. Ayan, sana meron tayo matsambahan ngayon. Hindi tayo magka-casting kasi medyo malalim na dito. Problema lang dito, nakakangalay. Parang ang sarap magpaper dito sa ganitong kagandang tubig. So magpapalit ako ng Palon dito na isda sa harapan ko, medyo malaki parang may humahabol. Tapos nagcast ako, hindi naman nahuli. Iba't ibang technique na ng pagkakast ang ginagawa ko Ay, ang pagre-retrieve ang ginagawa ko, wala pa rin tayo matsambahan. Maganda rito sa popper, wala sabit to, ibabaw lang to Kaso nakakapagod. Pero pag nakita to ng predator fish, huli yun mga master, kung makikita. Sana meron Nakakapagod lang, kailangan retrieve and pause.
anuhin natin, susuyuri natin yung area natin. Pamaypay ang target, ang tira natin. Ay, lalim na, hanggang tiyan na. Ang ganda ng tubig, napakapayapa. Boom! Layo naman ang cast. Nakakangalay. Grabe. Palayo tayo ng palayo. Okay, nakikita nyo, magkakas tayo simula rito pag ganito. Pancast. Tatawagin natin pancast. Titingnan natin kung makakaano tayo. Umpisahan natin dito sa kanan natin. Yan. Ano na natin? Masinsin lang yung natin. Yung casting natin. Ito nga natin. Totohanan natin. So nag-umpisa tayo dito sa right side natin, pupunta na tayo sa left side. Yun, abot. Nice. Light. Di pa. Huwag muna. Walang kumagat. Last one dito. Napagod ako mga master. Suko na ba tayo? Okay, back to mamaya na lang. Magpapalit tayo ng lure. Magano ako. Wala dito. Walang future sa popper. So, hindi pa rin tayo susuko. Syempre, babalik tayo mamaya, no? Magpapahinga lang tayo. Change tactic tayo. Again mga master, nandito na naman tayo. At ako'y magpipishing ulit. Second day natin ngayon. Kailangan ko makahuli kasi nga wala na naman akong ulam. So kahit isang peraso lang, sana pagbigyan tayo ngayon. Sana makahuli tayo, no? Yan ang gusto ko dito sa na to ang layo ng cast niya. Sana makakuha tayo, isa lang. Nakakatuwa tong lure na to. Tutuwa ako dito. Sa lahat ng lure ko, ito yung may pinakamaraming huli na. Maliit lang siya pero effective. At naihagis mo na malayo. Sabit. Ano ba yan? Ito lang mahirap dito mga master. Pag sumasabit. Hindi na tayo sure casting Lusong casting na ang nangyayari. So dito na tayo magkakasta Ito may mga lapu-lapo rito pag may mga batuhan Kaso lang kailangan hindi sasabit. Kasi ayan kagaya niyan. Uy. Sabit. Ano ba yan? Ang layo pa naman ang pupuntahan natin. Gamit ka tayo ng Mino. Asan laki ng Mino ko Ay. Ano yun? Ay, sabit na naman. Ano ba yan? Sabit. Agoy, sabit na naman. Kakainis na yung sabit ng sabit
Mga master, magpapalit ako ng lure. Subukan ko tong ano na to, tong floating na to. Kasi sabit tayo na sabit eh. Anin ko muna to. Palitan muna natin yung ano natin, lure. Yan. Pang bottom kasi itong isang to eh. Ewan ko lang kung may makukuha tayo dito pag ano tingnan natin, baka sakali makachamba. Okay, taling ano, taling putyo-putyo na lang. Hindi naman siguro kakalas na yan. Pag ito kumalas pa, ewan ko na lang. Hindi nakakalas yan. Sana maganda yung ano, yun. Let's go. Suspended minnow pala to. Pag pinabayaan mo, lulubog. Ayan, hanggaan nga lang ihagis. Lapit lang. Ang layo ko na mga master oh. Pero ang babaw pa rin, hanggang ano pa rin, hanggang bewang pa rin. At yan, nagka-casting pa rin tayo. Gamit pa rin natin itong lure na to. Kasi lapit lang ng ano ko eh, ng bato ko. Hindi ganun kalayo. Ayan mga master, ginalugad ko na yung dagat no. Ang babaw pa rin naman no, hanggang ano ko lang, hanggang bewang ko lang. At kanina pa ako cast ng cast. Wala pa ring kumakagat sa atin. Nagpalit na ako ng lure. Ginamit ko na yung suspended minnow natin. Kasi sabit ang sabit yung isa nating ano yung lure. Dalawa lang na lure ang dala ko no. Ayan. So, napakapayapa ng dagat. Kasi walang isda eh. Baka tayo mahuling isda. Kailangan makachamba tayo. Sana makahuli tayo no, kahit isa lang. Cast lang ng cast. Ano ba yan? Sabit na naman. Pambihira oh. Sabit na naman. Pangatlong hagis, pangatlong sabit din. Bilis lumubog. Tata tayo sa home base natin ng walang huli ah. Baka huwag ka mawawala ng pag-asa. Uy, mayroon tumalon dun oh. May mga isda eh. May mga isda sa gilid. Kaso lang hindi naman yata predator fish to. Ayun na, sumabit na. Hindi yata gutom yung mga bagaong dito. Busog yata. Daming isda sa gilid, kaso lang ayaw kumagat sa lure. Alright. So, ayan mga master. Dahil wala tayong huli, maliligo na lang muna ako. Ayan. Up.
So, ayan. So, second day natin. Nakaligo na ako. First kahapon di ako naligo eh. Naglub-lub-lub lang ako. Ngayon, naligo na ako dito sa dagat. Second day. Tapos, dapat manghuhuli ako ng isda. Eh, ewan ko ba. Hindi yata tayo swerte ngayon, no? Hindi tayo nakahuli. So, napilitan akong kumain ng dilata. Ayan, no? Kasi ang dami pa. Hindi ko naubos. Ang dami pala nun, ano na yun. Pangilang serving yata yan. So, busog na busog akong mga master. Ang dami ko pa rin kaya na natira. Ayan, magre-relax lang tayo dito kasi nga hanggang bukas pa tayo dito. So, gusto ko pa nga mag-extend eh. Kaso lang, yung resources natin sa pagkain, kulang na eh. But anyway, napakaganda ng lugar, napakaganda ng campsite. Talagang enjoy ko talaga. Sa lahat ng campsite na napuntahan ko, dito lang ako nag-enjoy mga master. Kasi tinan niyo naman, oh. Ayan lang, oh, sa tapat ang dagat. Anytime pwede ka maglublob, no? Lalo na eto, high tide diyan. Kaya maganda pag high tide. So, ang dami mga nagka-camping doon sa dulo, kaso lang syempre ayaw na makigulo sa kanila kasi mas gusto ko ako lang dito mag-isa. May mga kambing pa dito. Yung mga kambing. Ayan, so mamaya magbabanlaw tayo. Gusto ko pang maligo eh. Wala man tayong gagawin dito kundi maligo, kumain, mag-fishing, mag-unwind. Yun lang yung gagawin natin. And masasabi ko dito sa lugar, kung i-review ko, sa mga mahilig mag raw camping, ito talaga yung ideal na campsite para sa inyo. Kasi dito mga master, talagang raw. Yun, kita nyo naman. Raw camping talaga. Wala mga structure na kagaya ng mga nakikita nyo dun sa ibang campsite na may mga kubo, may mga, alam nyo yun, yung may mga aircon. Wala. Dito wala. Pure nature, dagat, yan lang. Tapos yung tent mo, and then yung pagkain na i-prepare mo kung mayroon kang baon. Wala ritong mabibila ng, hindi ko lang alam kung mayroon silang tinda, pero ako kasi hindi pa ako napunta doon. Pero wala akong tindahan ako nakakita. Yun. So, typical mga master, mga mahilig mag-raw camping, ito yung ideal para sa inyo. Medyo malayo lang dyan sa Kamaynilaan, pero pag napunta ka naman dito, sulit yung stay. So, sa halagang 200 pesos, 2 nights and 3 days, talagang masasabi mong sulit na. Unlike dyan sa mga campsite dyan sa atin, malapit dyan sa ang mamahal eh, di ba? Sobrang mamahal. Magrerenta ka ng cottage na, alam mo yun, yung iba, hindi naman sa paninira, pero meron dyan sa parteng Batangas, ilang beses na kami nag-camping dyan. Cottage na sira-sira, ang binayaran namin 1.5. So, sobrang expensive. Tapos, diba, hindi kagaya nito. Ito, wala kang cottage. 200 pesos. Diba? Doon, 200 pesos yung tent pitching, good for 1 day. Dito, 200 pesos, camping, 3 days na. O, diba? Tapos, tahimik, diba? Siyempre dito, nasa sa'yo na rin, no? Sa mga campers na respect mo na lang yung campers din, yung co-campers mo kung ano. Basta may policy sila rito. Pag 9 na pataas, ano na yon, kailangan tahimik na, no? Yun yung policy nila. So respect mo na lang yung mga kapwa campers mo. Yun. So far sa stay ko rito, isang gabi ko mahimbing yung tulog ko. Ang sarap ng tulog ko kanina. Talagang na-enjoy ko yung gabi nang wala akong inaalala. Napakalawak mga master ng campsite. At mamaya titingnan natin kung malilibot natin. Pero may goal kasi tayo, mag-fishing pa rin ako, no? Yun yung pinunta ko dito.
mag-relax, tapos mag-fishing, relax fishing. Tapos mag-vlog, syempre ipakita yung campsite. Dati sa Google ko lang to tinitingnan. And yan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na bumisita rito. Sulit. For magsi second day pa lang tayo mga master, hindi pa natatapos ang araw, pero nasulit ko na yung stay ko dito. Ang sarap ng stay ko dito. Ayan, no. Ay, ako. Kaya dun sa mga punta na kayo dito, hindi kayo magsisisi na ayan, kahit medyo malayo. Pero talagang sulit yung biyahe. Makakapagpahinga ka.